naisip din nila na importante na may isang tagapagsalita lang. Di ba? Dati ang umaharap po sa Congress yung mga members ng Quadcom. Tapos yung tinaguriang Young Guns, may regular press conference sila mga kababayan. Kasi wala pang spokesperson. Ngayon na nag-appoint na sila ng spokesperson mga kababayan, di maganda po ito. Para may isa na lang nababagsakan ng mga importanteng information from the Congress. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano, broadcaster and vlogger. Pag-usapan natin ito mga bagong developments ngayon. Yung Congress mga kababayan, for the first time, nag-appoint ng magiging tagapagsalita nila. Alam niyo kung sino yung first spokesperson ng House of Representatives? Si Attorney Princess Abante, anak ni Congressman Benny Abante. Kaya lang si Congressman Abante po natalo sa eleksyon sa 6th District ng Maynila. Konti man lang yung lamang, pero talo eh. O ngayon, yung kanyang anak na si Princess Abante, first time natin na nakilala ito. Nang banata nito, matapos lait-laitin yung tatay niya, ni Sara Duterte doon sa kampanya sa Maynila, sa Tondo, Maynila, rumisbak po si Attorney Princess Abante. Yan pa, taranta ngayon yung mga DDS. Sabi ng mga DDS sa mga reactions nila, ang babanatan na niyan si Sara Duterte man lang. Inapoint siguro ito mga kababayan. Kasi unang-una, magsisimula na po yung impeachment trial. Kailangan talaga ng spokesman o spokesperson ang Kongreso. Naisip din nila na importante na may isang tagapagsalita lang. Di ba? Dati ang umaharap po sa Congress yung mga members ng Quadcom. Tapos yung tinaguriang Young Guns, may regular press conference sila mga kababayan. Kasi wala pang spokesperson. Ngayon na nag-appoint na sila ng spokesperson mga kababayan, di maganda po ito. Para may isa na lang nababagsakan ng mga importanteng information from the Congress. Ayan po, Quadcom official's daughter, lawyer, gets prominent House post. Magaling po itong si Attorney Princess Abante. Tulad ng kanyang tatay Palaban, hindi inurungan si Sara Duterte. Binakbakan po during the campaign. Ito po siya nung banatan si Sara Duterte. Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Yan ba mga kababayan ng Palaban na anak ni Congressman Benny Abante? Malamang sa susunod na eleksyon, ito yung tatakbong congresswoman ng 6th District ng Maynila. Siyempre magkikilala na rin siya. Lagi siyang may interview ng mainstream media. Baka kumendidato, hindi na congressman, senador pa. Magaling na abogado po. Ito yung interview sa kanya, mga kababayan ng mainstream media kanina.
po ba na mag-assume as spokesperson? I'm Attorney Princess Abante. I believe I will assume starting today as House spokesperson. I will be working closely with all of our media friends here sa House to give the official statements from the House leadership, give updates sa mga exciting times that we are looking forward here sa Congress in the next coming months. Is this the first time na magkaroon ng spokesperson ng House? As far as I know, yes, na merong hiwalay na spokesperson for the House aside the members of the House of Representatives. Ma'am, ano yung nag-raise this? Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanang impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso. Sino nag-tap sa inyo? Sino po nag-tap sa inyo, ma'am? Well, I've been working with the House since my father was elected as congressman. I think I've worked with several of you when he was the minority leader, and even in his capacity now as chairman of the Committee on Human Rights, I have worked with a lot of our media friends, and also during my stint as the official spokesperson of Mayor Hani Lacuna, I've worked with many of our media friends who are also assigned here sa Congress. No? So recently, House leadership has asked me if I would be interested in joining the communications team to help deliver accurate, transparent, and truthful information for the House of Representatives. Ma'am, is it Speaker Romualdez who tapped you? I haven't spoken with the Speaker himself. I have spoken with the House leaderships in the communication team. Ma'am, of course, itong appointment mo sa spokesperson comes at a very high time na, of course, maraming binabato sa House of Representatives. Ayos. Maraming criticism, of course. How are you going to approach this job, especially sa mga critics ng House of Representatives po? What I intend to do is to just deliver truthful statements as much as possible, mas maintindihan hindi lang ng mga kaibigan natin sa media, kundi mga mamamayan din mismo, mahimay natin ang mga impormasyon na mas maiintindihan ng tao kung ano tong mga polisiya na sinusulong ng Kongreso at para saan at bakit nakakabuti ito sa mamamayan at sa buong bansa. Ma'am, Coverage ng role nyo, 19th and 20th Congress. Well, right now, I'm still working on the 19th Congress. As we end the 19th Congress, I'm looking forward to working with all of you as we transition to the 20th Congress. Ma'am, are you going to be a more patolera kind of spokesperson? I mean, of course, ma'am, bilang sa representatives, minsan below the belt, minsan fake news. Ay po ba maging parang patolera na spokesperson? I don't yung patolera na spokesperson. I understand na we need to have an effective communicator, and that's what I intend to do with the help of all of you, of course. Sir, ma'am, sorry. How will you communicate with us, House media? Are you going to hold regular press con? We're working po on how we will schedule, if there's a need to conduct regular briefings. But I think has worked with me both sa Congress with Congressman Abante and Mayor Hani. You know how accessible I am, and I will try to answer your questions as soon as I have the information to answer them. Covered nyo rin po yung impeachment trial? Not necessarily the impeachment trial. I think, of course, as part of the House, we would have the general information of what will happen sa impeachment proceedings. But I think the day-to-day, I believe that they will also have their own spokesperson or people that will be authorized to
speak about the day-to-day and the details of the impeachment trial. Yes, to be a spokes of Mayor Lacuna, paano po kayo nag-prepare para po dito sa mas malaking role niyo po as spokes sa House? Definitely being part of the City of Manila, its communication team has napakalaki ng sakop ng lungsod na Maynila at napakalaki ng trabaho na napagkatiwala kay Mayor Hani during her term. Napakalaking bagay yon to prepare me, especially in meeting all of our media friends and understanding how we need to communicate, not just to the media but also to the public. Where will your office be attached to? Will it be under the Speaker's office or will it be an independent and under the institution itself? Right now, under the institution itself, no, we will still meet with the Secretary General to finalize all of the details of the official designation for my task. Ma'am, are you going to have a deputy spokesperson sa additional staff po ba? O kayo lang po ba magiging kaharap namin sa... Wala pa po akong information on that sa ngayon. Siguro po sa ngayon, kailangan masanay muna kayo sa akin. Ma'am, mayroon po, ibang matter na po. Nilabas po yung latest Pulse Asia survey. Mga registered voters saying 50% daw po ay against or tutol po doon sa filing ng impeachment complaint against VP Sara Duterte. How would this affect po yung ating, your reaction and how would this affect po ang ating preparations for the trial? Siguro kung meron tayo natutunan ngayong eleksyon ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to elections dun sa aktual na resulta. May mga nakita tayong consistent na nasa winning circle sa surveys all throughout the campaign period na hindi natin nakita nagtagumpay. Merong mga surprise victors na hindi rin na lumalabas sa mga surveys. So I would be very careful in reading too much right now on the surveys. We need to understand not just ano yung pakiramdam ng mamamayan ayon sa survey, pero mas kailangan bumaba tayo sa tao para mas maintindihan ano yung talagang totoong pangangailangan nila, hindi lang ayon sa mga samples ng data na nakukuha natin. Ma'am, may we know who signed your appointment? Is it Speaker office or Secretary office? I cannot answer that at the moment. Ma'am, of course, last na lang po from my end. Kasi ang nagiging negative connotation po sa House as laging ayuda. This being portrayed negatively sa social media. Kayo po ba, are you going to siguro explain pa po in layman's terms ang mga ayudang binibigay sa ating mga bahay? Kasi yun nga po yung nagiging negative. Marami pa naman po tayong ibang mga polisiya, programa ng Kongreso. Isa lang yan, yung mga ayuda na tinitignan ng Kongreso. Yung mga programa at policies, legislations on job creation, on alleviating poverty. Napakarami pa natin mga kailangan tutukan, tignan, at hindi lang po, lahat po yan ang gusto natin na mapaliwanag sa mamamayan. So, we would try to communicate all of the programs as much as we can. And definitely, our friends in the media could help, no, so that we could make sure yung mga atensyon sa mga tamang polisiya at dapat na polisiya mapagtuunan ng pansin ay ang mapakita natin sa mamamayan. Thank you. Ayos na ayos, may tagapagsalita na mga kababayan. Official spokesperson ang Kongreso for the first time in the history of Congress. Dati wala man po. Yung mga congressmen natin, kahit na si Speaker Martin, walang personal na spokesperson. Ngayon, as an institution, hinahir na po ng Congress. Itong si Attorney Princess Abante, anak ni Congressman Abante, bilang spokesperson. I think tama ito. Pero siyempre, yung mga galit kay Congressman Abante, lalo na yung mga DDS, mga supporters ni Digong at ni Sara, galit na galit po. Intimidated sila. Kaya pati yung question ng media, ikaw ba niya yung ori ng spokesperson na para patol? Tulad mga kababayan ni Atty. Claire Castro, pinapatulan talaga po. Purposely kinuha po si Atty. Castro para basagin yung lahat ng kasinungalingan. Alangan man kayo lang ang marunong niyan. Di ba? Banat kayo ng banat. Pagkatapos yung administrasyon pala, hindi babanat. Banatan na po ito, mga kababayan. And yung Kongreso
malamang sa malamang kasi palaban nitong si Atty. Princess Abante. Lahat ng mga kasinungalingan ibinabato ng mga DDS vloggers at lalo na po ni Sara Duterte. Si Digong hindi na magsalita yon. Nakakulong na po. Lifetime na yon, mga kababayan. Pero ang latest ngayon, tingnan ninyo. Sabi ni Rimulya, sabi ni Boying Rimulya, hindi pala to, iba naman to. Ito po si John Vic Rimulya, the LG Secretary, will seek ICC nod for Duterte's oath as Davao Mayor. Kita ninyo, very fair mga kababayan yung ating administrasyon. Nanalo si Digong sa Davao, nag-initiate pa po yung DLG Secretary. Yan mga kababayan, sabi ni John Vic Rimulya. We recognize the victory of former President Duterte. Siya ang diniklara ng COMELEC na mayor. Na-proclaim siya na the day after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as mayor. Ang gagawin ko na lang, magpapaalam ako sa ICC kung pwede pumunta ang konsul natin para makapag-oath siya kasi kailangang mag-oath siya to assume office. Rimulya, however, noted that due to Duterte's absence, the elected vice mayor, ex-president son Sebastian Baste Duterte, will take over in leading the city. In his absence, the vice mayor will be there. Kailangang physically present. So, in his incapacity na hindi siya kayang magsilbi, ang vice mayor mo na ang uupo doon. Permanente na. Hanggang matapos yung term. 3 years term ni Digong kasi si Digong malamang hindi na makalabas sa detention facility ng ICC. Kasi sabi ng mga legal luminaries, sa experience sa mga kababayan, yung litigation, yung trial ng kaso, umaabot sa 8 years. Di ba? But anyway, na banggit natin. Pero yung topic natin, yung kanina, yung sa Congress. Bagay itong si Princess Abante na maging spokesperson ng Congress. The first spokesperson kasi malawak yung experience niya. Yan pwede nga itong PCO Secretary, Presidential Communication Secretary. Very qualified mga kababayan. Nagana pa ngayon pero itinanggap na ni Princess Abante, Attorney Princess Abante, yung appointment niya bilang tagapagsalita ng Kongreso. Kaya kung sa PCO, di ba pinaresign lahat ng mga cabinet secretaries? Nagana pa kung sino. Who is Princess Abante? Ano ba yung experience niya? Sabi dito, may experience siya sa legislative consultancy, public policy, messaging, and civic education. She has been a 3-term councilor in the city of Manila. O di ba? With her last engagement being head of the Manila Public Information Office, as well as a spokesperson and head of communication under the Office of the Mayor of Manila. Saka graduate pala siya ng AB Journalism and Bachelor of Laws at the Faculty of Civil Law at the University of Santo Tomas. Tapos, spokesperson, Abante served as Commissioner at Large ng National Youth Commission from 2005 to 2009 before joining the Ponce Enrile Reyes in Manalastas Law Firm to work as litigation lawyer handling high-profile criminal and civil cases. Another, Claire Castro, mga kababayan ito, Attorney Claire Castro, kaya na-intimidate yung mga DDS. May palaban na po na tagapagsalita yung Congress. Yeah, ito, binas ka agad si Attorney Princess Abante. Dagdag pa sahod from our taxes. Sabi ni Boningning, Princess ang pangalan pero mukhang mandirigma. Di mo kami maluloko, Juliana Pariscoba Sigobia. Ang ibig sabihin, kamukha po ni Pariscoba, Juliana. Ganon sila, mga kababayan. Personal kung umatake. Itong mga DDS, lagi silang namimersonal kasi talo sila sa argumento.
Ganon pagtalo po sa argumento, personalin mo na lang. Mga bashers ko, pinipersonal ako. Ang akala nila, susurrender tayo at aayaw na sa vlogging. Sabi ko, sa kapal po ng parang ispalto na yung muka natin sa kapal. 40 years sa mainstream media, mapasurrender ninyo ako, mga ngayon pa lang pinanganak sa social media. In your dreams, tawagin pa ninyo akong impacto. Yung anong tinatawag sa akin, gorilla, unggoy. Tawagin pa ninyo akong tikbalang. Walang epekto yan sa akin po. Mga ganyang pananalita, yan tumatalab sa akin. Tuloy nyo lang. Ito siya, tinawag na, hindi mo kami maloloko. Juliana Parisco Basigobia, sabay tawa. Yung mga mapamintas po, pag tininang ninyo ng personal po, mas pangit pa sa akin. Ganon yung tao. Kung sino yung mas pangit, yun ang mahilig mamintas. Ako, alam ko, pangit ako. Pero yung karamihan na namimintas sa akin, mas pangit pa sa akin. Sabi ni Frank Atuntukan, si BP lang din yung babanata nito. Sabi ni Jesus Patrick Nieves, antayin kong may maglabas din ng piki niyan na nakadila tapos pinasadahan sa ChatGPT para maging anime. Sabi ni Don Cesar, welcome to Crocodile Farm. Sabi ni Alan Bermudez, kalahin ni Claire Castro. Roel Romano, may another Claire na naman. Intimidated sila. Kailangan may katapat kayo, di ba? Pero si Atty. Claire halimbawa, si Yusek Castro, hindi man po basto si Yusek Castro, tulad ng bibig ni Sara Duterte at mga followers niya, yung mga DDS vloggers. Kaya lang, galit kayo kay Yusek Claire Castro kasi lahat ng kasinungalingan ninyo ng mga DDS, laging binabasag ni Atty. Claire. Yun din ang mangyayari dito kasi kumuha na ng sariling spokesperson yung Congress. Diba? Palaban din. At abogado, matalino. O ngayon, sa Presidential Communications Office, ito yung balita ngayon. Sabi, inofiran si Katunying. Sabi dito sa report ng Politico News, search for Marcos Communications Chief continues as Anthony Taberna declines. Politico has learned that at least 3 journalists have reportedly been approached to replace Jay Ruiz as communications secretary, but none have accepted the offer. Tunying is reportedly fully aware of the challenges that come with the job, especially given the PCO's history of 4 appointees in just 3 years. He also knows that taking on the role would mean undergoing confirmation by the Commission on Appointments, where some members might be hostile due to his background as a journalist. So anyway, abangan na lang natin po kung si Jay Ruiz nag-courtesy resignation po yung lahat. Kasama doon si Jay Ruiz. Ngayon, ang sabi mga kababayan, siguro pagbalik ng ating Pangulo, may panibagong announcement. Kung sino yung mga diretso na tinanggap yung courtesy resignation o mananatili tulad ng mga economic managers ng ating Pangulo na na-retain mga kababayan. Yung pagiging communication secretary talaga, it is a tough job. Kailangan malawak ang experience sa larangan po ng communication. So abangan na lang natin mga kababayan sa susunod na mga araw. Importante ngayon, may spokesperson na po yung Kongreso at exciting po ang magiging papel ngayon ni Atty. Princess Abante kasi nataon simula ng impeachment trial kay Sara Duterte. Di ba? Walang panlulusutin mga kababayan ditong fake news kasi siguradong aatake yung mga fake news peddlers na pinupunduhan po ng China.
Tama ba? Pati survey po, pinipiki na ngayon. Nakita ninyo yun na survey ng Pulse Asia? Bagsak yung ating Pangulo. 32% na lang yung approval trust rating po. Si Sara, 50. 63 si Digong. Harap-harapan yung panluloko po sa atin. Wala man maniwala sa ating mga netizens, sa ating mga mamamayang Filipino. Naniwala pa niya kayo dyan sa False Asia nga eh. Tingnan na niya ninyo yung sinasabi nila sa mga surveys during the midterm elections. Yung mga kandidatong wala sa Magic 12, biglang pumasok. Si Bam Aquino, si Kiko, naging number 2 si Bam Aquino. Malayo sa survey ng False Asia. Pahiya, mga kababayan, yung mga taga False Asia. At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.